1,000. Lord, para sa iyo to. Ang mga bumabalik ho, libo-libo ding mga cheque. Hello? Why? Not because we gave our tithes. Because we love and honor God. Kahit ang tithes mo 5 euro lang yan, 1 euro, 1 centime, if you honor and love God, then the blessing will open. It's not about yung laki ng pera na binibigay mo. Yung totoong sa puso mong binigay mo yun. Kahit magbigay ka pa na 1,000, kung napipilitan ka doon, basura uli yun. So I want you to understand the principles of tithes and offering. Tithes is yun yung 10 bahagi sa kinikita nyo. Pero yung offering, yung 90%, doon ka kumuha. Eh, yung iba sa atin, 1,000 ang sahod. Nag-tithes na 100, ang offering, 1 euro. Hello? Ang offering, alam niyo ba ibig sabihin ng offering? Do you understand what offering means? It is a precious gift to God. Hindi tayo nahihiya kay Lord. Lord, ito yung offering ko. Precious gift mo. Ang tithes, hindi yun sa'yo. Sa Panginoon yun. Yun yung magpoprotect sa'yo. Insurance. Your offering is your seed. Kaya baguhin na natin. The more na malaki ang offering, the more malaki ang mga binibigay natin. Sabi na, ito, pag may mga offering, pupunta lang yan sa pasto, pupunta lang yan sa ganito. Bago ko magko-close, ito sabihin ko sa inyo. Basahin nyo sa 1 Corinthians chapter 9, verse 13. May naintindihan mo tayo? 1 Corinthians chapter 9, verse 13, sabi niya doon, don't you know that those who work in the temple get their food from the temple, and those who serve at the altar share in what is offered on the altar? In the same way, the Lord has commanded that those who preach the gospel should receive their living from the gospel. Ang mga nagpipreach ng gospel dapat makuha ng blessing galing sa offering, galing sa mga blessing. Hello? Kaya pag walang nagbigay ng offering 5 centimes, patay ang pastor nyo. 2 buwan lang, wala nang makain si pastor. Full-time pastor si Pastor Rolly. Eh nagmaasa sa offering, ang mga nag-offering 5 centimes, 10 centimes. Kaya pastor, ito lang po yung offering para sa inyo. God bless you. Hindi mo mabubuhay si pastor ng God bless you lang. It requires obedience to the word of God. Amen? So, kailangan mong maintindihan mo natin yung tamang principles. Hindi ka nagbibigay dahil the law says, but you give God because you love and honor Him. Amen? Handa na po ba tayong magbigay ng ating tithes and offering? Amen! Ako, konti na lang nag-amen. Amen! O, kung kayo po handa na magbigay yung tithes and offering, nandito na ho yung tithes and offering ng Christ is the answer. Nandito po yung sa bago ho natin ipag-pray. Huwag ho kayong mahiya, ipasok nyo ho sa loob. Pag-pray ho natin yung mga seeds nyo after hong mag-pray natin, mag-preach na ho si Pastor Rolly. Then, kung nabiles ho kayo sa word na tinuro niya ngayon, you can come to the altar and put your seed. Akin yun. Amen? That's we call it seed of faith. Huwag ho kayong, kung naintindihan nyo yung in-exhort ko kanina, baguhin na natin ang mentality natin. Hindi ako nagbibigay dahil the law says. Nagbibigay ako dahil mahal ko ang Diyos. Mula ngayon, sabihin mo nga sa katabi mo, mula ngayon, from now on, you give because you love God. Amen? Okay, kung kayo po ay handa na, atin pong extend na ating mga kamay at atin pong ipanalangin ang mga kaloob nyo nandito. Ngayon yung mga nagpiprepare pa lang, you can put your tithes and offering here. Kaya hindi ho tayo mag-aalala. Kahit mga 1 taon tayong mag-join fellowship, mas lalo tayong pagpapalain dahil there is unity. Amen? Hallelujah. Hinanap ko,
Praise. Hallelujah. Nakikita ko, alam niyo ba, sabi dun sa New Testament, ang Diyos, ang Panginoong Hesus, kung mababasa niyo sa Scripture, ang Panginoon nakaupo sa harapan ng offering. Sayo No. ka, sir. Kaya hindi ho tayo mahihiya na magbigay kay Lord kasi ang Lord nakikita kung sinong nagkukuha ng nagbigay. Hindi habang nagpiprepare ho bago ko. Kung gusto niyo yung proof, sabi nga doon sa Mark chapter 12 verse 41, sabi doon, Jesus sat down opposite the place where the offerings were put and watched the crowd putting their money in the temple treasury. Ulitin ko, Mark chapter 12 verse 41. Kaya nakikita ho ng Panginoon yung mga alay nyo sa Kanya. Hindi nakikita ni Pastor, pero nakikita ng Diyos yung inaalay nyo na may pagmamahal, na may paggalang sa Kanya. Amen? So tayo po'y manalangin. Panginoong Hesus, salamat o God sa mga kaloob namin, sa aming mga tithes, sa aming offerings na binigay sa amin, sa inyo ngayon. Lord, I pray that you will open the windows of heaven, that pour out so much blessings that there is no room enough for them to receive those blessings, overflowing, running over. You said in your word, give and it shall come back to you, good measure, pressed down, shaken together, running over. With the measure you use, it will be measured back to you. Lord, I pray that there will be a multiplication of the seeds that you have sown this afternoon, 100 times, 1,000 times, 1,000,000 times, according to their faith, it shall be done. Lord, thank you, we bless you and we honor you. In Jesus' mighty name we pray. Amen. Tawagan ko na po ang ating tagapagsalita sa hapon pong ito, si Pastor Rolly.